Yan, so update lang tayo. Pang 11th day namin dito. And waiting kami ng signal, go signal para lumabas. So, 10 a.m. today, binigay yung last na dose ng antibiotic kay baby. And wala pang nag-check na doktor, no, sa kanya. Kahapon lang. So, check nila kahapon, last na check nila, meron pa rin daw phlegm. Pero sobrang minimal na. Sobrang minimal ng phlegm. Tapos, lahat ng vitals niya maganda na. Maganda na rin yung respiratory rate niya, yung paghinga niya. At yun. So, waiting kami kung i-release kami ngayon or bukas. Nangyari kasi, nag-request kami na bukas na kasi baka walang PhilHealth or walang magpa-process ng HMO today since Sunday. Pero na-confirm namin sa baba, sa billing, meron palang PhilHealth at meron ding HMO. So no need na. So since na nag-admit kami with HMO, no need na mag-submit ng anything. So na-admit kami with HMO, so automatic yung bill namin sa i-credit na sa HMO. So merong 300k na limit yung per illness yung card. Pero sabi nila may subject pa rin siya for final validation or basta hahatiin daw kasi ng hindi naman, may part daw ang PhilHealth dun sa bill. So I'm not sure kung paano mangyayari yun, pero parang bibigyan talaga nila ng parte sa hospital na siguro yun, parte yung PhilHealth. So waiting kami kung mayroon kaming cash out. Sa tingin ko wala naman, pero expect the worst din nasa isip ko. Kung meron man, wala tayong magagawa, bayaran talaga natin. Ang importante naman ay gumaling na si baby. So yun, experience namin dito sa Parañaque Doctors Hospital is overall maganda. Kasi first impression, malinis yung hospital. Sobrang bango, hindi naman sobrang bango. Hindi mabaho gaya ng ibang hospital na amoy hospital. Ito, amoy luma. Oo. Dito kasi at least wala kang maamoy. Wala kang maamoy na parang unwanted na amoy. So as in wala talaga lang amoy. Para lang siyang di. Paano mo ba maano yan? Mabaho pa nga yung bahay namin eh. Parang siyang hotel, parang gano'n. Hotel yung feeling niya, yung ano niya. Sa hotel lang kasi, mabango talaga. Kasi meron talaga sa nilalagay na pabango. Yun lang yung difference. Mabango talaga sa hotel. Dito naman, yung hotel naman, pag walang pabango, parang gano'n. Dito, di talaga siya maamoy. Wala kang maamoy ng mga ewan ko lang. Pero nakapag-ikot-ikot naman ako dito kasi dahil nagpa-process ako ng papel. Tapos nagpa-opta kami dito sa panganay namin. So halos naikot-ikot ko yung mga lugar. Hindi nga lang sa ibang floor talaga. So mostly sa second floor, fifth floor, saka sa lobby, sa canteen. Malaki kasi ito yung hospital na to. Parang nasa mga 2,000 square meter o 5,000 square meter itong size nito. So anyway, yun. Pinaka-positive review namin dito is sobrang linis. Wala kang maamoy. Kasi usually pag nagmamap yung mga naglilinis, yung map kasi mabaho. Dito hindi. Ewan ko kung anong ginagamit nila, pero sobrang hindi mo maamoy yung amoy map. Amoy disinfectant, amoy alcohol, amoy ganun. Amoy sunrox, wala. Tapos malinis yung hallway, maganda yung tapos yung CR din nila dito sa room itself, unang-una malawak, maluwag. Ito yata yung regular nila kasi may nakita akong malaki dun sa kabila. Mas malaki pa dito. Tapos
Maganda nga yung CR nila, yung CR. Hello. Hindi siya parang lumang CR na ano. Hi. Hello. Did you enjoy staying here? We're gonna go home na. Maybe Hooray! I today or love my tomorrow. new sweet home. Yeah. Tapos malamig yung AC. So kami na nga lang yung nagpapahina. Pangalawa, meron siyang overlooking na bintana. Nakita yung Paranaque at saka may airport makita. I could go home. So in terms of staff naman, so generally, approachable yung staff. And yung aura nila, hindi yung masungit. Kumbaga, ma-approach mo, accommodating sila. Yun nga, parang hindi negative yung vibe. Hindi negative yung vibe ng mga staff. Sa ibang hospital kasi na na-experience namin, makita mo doon yung medyo aburido, nakasimangot yung staff na kakausapin mo. So yun, dito maganda. Meron din silang yung pangtawag sa nurse station na gumagana. Sa ibang hospital, hindi kasi gumagana yung mga ganyan nila. So kailangan mo pumunta sa nurse station. So dyan gumagana and meron agad sasagot. So meron laging natitira sa nurse station nila. Na-experience ko dati dun sa anuhan, yung sa isang, yung lagi natin pinapuntahan. May mga moments doon na walang tao sa nurse station. Oo, yung pag nag-ano ako, napupunta ako. Wait kuya, kasi I'm talking. Ano tubig doon eh? Anong tubig? Yung inuman. So dito lang, parang kaibahan niya lang din. Wala silang refilling station ng tubig na maiinom. Doon sa ibang hospital kasi meron. Dito sa kanila, parang dinidiscourage din siguro nila kasi baka because parang makasisi sila, ganyan. And meron naman silang tubig na binibenta sa baba. Mahal, medyo, siyempre, bibidin mo. So yun. So sa CR nila malinis din. Tapos meron silang bidet. So yun yung maganda. Which is sa ibang hospital wala. Tapos meron silang wifi. So though hindi ganun kabilis, pero nakakatuwa na meron kasi nagagamit mo din naman. In fact, nakapag-exam yung anak ko gamit yung wifi nila. So, yung 3 days kasi namin dito, load kami ng load. Naka almost 300 na ako. Nalaman namin na may wifi pa. Tapos, ano pa ba? Ano pa nga yun? Meron din silang pa-survey. Meron silang pa-survey sa na in-encourage talaga nila na mag-survey yung mga pasyente. This good thing siya kasi nabibigay natin yung opinion natin. Tapos masarap yung food. At malinis, masarap yung food. May palugaw kada pagkain. Siguro dahil nag-baby. Oo, siguro. Pero masarap talaga din yung pagkain nila. Medyo may kamahalan nga lang pag kumain ka sa cafeteria nila. May parang around 100 plus, nagre-range 100 plus yung ang gulay nila nasa 80. Tapos yung mga karne nasa 120, 130, ganun. Ano pa ba? Malamig yung room, malaki, maluwang, mabango. At everyday, 3 beses sila nangungulekta ng basura at naglilinis ng kwarto. So, malaking bagay siya. Experience kasi namin before sa mga hospital, lumamaho na kami, napupuno na yung basurahan. Kasi maliit lang naman yung mga trash can eh. Napupuno na ng basura, wala pang kumukuha. Tapos pag sabihan mo na kunin, tagal pang bago kunin, magra-rounds pa. Dito 3 beses sila kung umikot sa isang araw, sa umaga, tanghali, tapos sa gabi. Bago magsiuwian siguro. Ano pa ba? So, accommodating yung staff, mababait. Maganda yung aura nila, hindi sila
Intercoms, gumagana. Maganda din yung location kasi sobrang easy access sa mga essentials like mayroong Mercury Drug malapit, may Watsons, may gasoline station, may Pure Gold, may 7-Eleven, may palengke, may mga karinderya, kainan, may laundry shop, may KFC, may Chowking, may McDo. Jollibee lang yung hindi ko pa nakita. So, tapos, okay din. Medyo traffic lang sa labas. Pero flowing naman. Mas malapit sa SM. Ano pa ba yung maganda dito? Maganda yung coordination nila sa mga pasyente at saka yung setting of expectation before kami i-admit. So, na-clarify. Meron lang talaga kami medyo na off kami. Parang inconvenience sa amin is yung time na bago kami i-admit sa room. So, hindi naman siya ganun kalaki inconvenience pero nakakaantok na kasi. Kumbaga wala kaming tulog, puyat kami. And dumating kami dito ng madaling araw, alas 5. Tapos na-admit kami bandang past 1. Past 1 na ng hapon. So, doon may waiting naman, maganda naman yung higaan doon sa pero hindi mo rin karanasan yung mahigaan kasi mataas tapos maliit lang. Tapos meron pa kaming isang anak, siya rin yung nakahiga doon kasi nga wala kaming mga tulog. Nasa upuan lang kami, hihintay. Sobrang sakit sa likod, sobrang sakit sa mata, nakakaantok. Gusto na namin pumasok sa room. Pero matagal. Tapos nung hindi pa namin i-follow up, hindi pa i-assign yung room para sa amin. Kasi parang nagkagulatan Tapos ay hindi pa pala kayo na ganun. So parang dapat na nagulat sila na nag-follow up ako. Ibig sabihin, kung hindi ko ginalo up, wala rin. Abutin kami ng mas matagal. So doon lang siguro nagkaroon ng disconnect sa communication nila sa mga staff. Pero pagdating dito naman sa room, okay naman. Security, okay lang din. Bawal lang yung kumot. So marami rin kaming natutunan dito kasi gaya ng RR na tinatawag na respiratory rate. So malaking bagay siya para sa amin, lalo na sa amin na may maliit. Kasi importante pala siya pag may anak ka na maliit na alam mo kung paano sukatin yung respiratory rate kasi delikado siya sa bata kung tataas siya ng tataas kasi yung respiratory rate yun yung doon na determine kung enough yung oxygen na nakukuha ng baga ng tao. So natutunan namin yun sa kanila kasi parang binigyan talaga nila yung importansya yun since meron sigurong kaso dito na malaking factor yung oxygen sa katawan. Since nga ng mga bata, nagkakaroon ng pneumonia, nauubo, yung baga hindi nakakakuha ng enough oxygen na siyang sanhi ng pwedeng ikamatay ng bata. So yun lagi yung sinusukat nila before padidein or pakainin si baby. Sinisigurado nila na mas mababa sa 50 count yung respiratory rate ni baby bago kami i-allow na pakainin siya or painumin. So, yan. So, which is nag-improve naman yung RR niya. In the first 3 days, 4 days namin kasi dito, ibang antibiotic yung in-apply nila or 3 days. Ibang antibiotic, nag-try sila ng 2 klase ng antibiotic na walang nakitang improvement dun sa ubo, sa oxygen level at saka yung sa respiratory rate ni baby. So, nung ika-4 na araw, nag-decide yung doctor na i-switch na dun sa malakas na antibiotic, which is yung tinatawag lang Piptaz. So, yung Piptaz daw, yun daw yung pinakamatapang na antibiotic na pwede nilang ibigay. Sa bata lang yan,
o pati sa mga tao. Ay, mga adult. I think sa mga bata lang yun. Kasi alam ko iba yung antibiotic ng mga adult sa mga bata. So, binigyan din siya ng parang, ang tawag doon yung pang ano sa puso. Papalakas ng puso. Yung steroids. Steroids. So, siguro binalance nila yun kasi yung antibiotic kasi pwede siyang mag-cause ng heart failure sa ano, di ba? Yung ano kasi may kaso ng mga ganyan na malakas yung antibiotic, hindi kinaya ng puso ng baby. So, yun siguro parang binalance nila. Pero thankful kami kasi ano naman, naging effective naman siya kay baby. Yun nga lang, natutunan din namin na importante pala talaga na may iron ang bata. It's either, ano ba yung mga pagkain na may iron? Atay. So, ito kasi, naresetahan kami before ng iron na maliit na vitamins. So, pang supplement. Hindi namin siya napapainom, then hindi pa rin naman to kumakain talaga ng solid food. So, ang gatas pala, tama ba yun? Ang gatas ng ina walang iron? Yun lang yung hindi na Oo. So, parang yung gatas ng ina kasi, walang iron. Walang iron talaga, di ba? Oo. So, kailangan siyang ibigay sa ibang paraan. So, which is, yun nga, ang reseta sa amin. It's just that, hindi namin siya nabibigay consistent. So, yung isang bote nga na gano'n, hindi namin na hanggang nag 1 year old siya. So, yun daw, yung sabi ng doktor, yun daw yung parang naging cause na hindi ma-process ng katawan ng bata. May process ng mabuti yung antibiotic. So, kaya kailangan na bigyan siya ng matapang na antibiotic kasi yung mahinang antibiotic parang hindi nakakalaban dahil sa immunodeficiency ba yun tawag? Oo, parang gano'n. Hindi naman talaga siya compromise. It's just that dahil nag-weak na yung body niya. Dahil dun sa Pero So, yun. hindi naman siya, kasi hindi naman siya maputla lagi eh. Pero namutla siya nung Pero nagkasakit siya. Pero So, meron nagbukuta ko sa nito. ayun, sinabayan siya ng so natutunan namin yun na kailangan talaga yung pag-baby, kailangan kung hindi kumakain ng mga may iron na food, like atay, ano pa ba? Besides sa atay. 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 So, since hindi pa na kumakain, kaya kailangan, bigyan talaga siya ng food vitamins na iron. At least, maka-fill siya doon sa gap kahit pa paano. Kasi yun. So, medyo, mahal lang talaga yung mga charges dito. But may church. Sa lahat naman siguro mahal. Mahal lang din siguro kasi dahil naka-card tayo. So, ganun kasi talaga. Since nga na hindi naman agad nababayaran ng HMO yung bill. Kaya parang utang ang nangyari. So, mas mataas yung rate ng mga charges nila sa pag naka-HMO ka versus sa cash basis ang payment mo. Pero, yun. Kung compare mo rin kasi siya, HMO, kahit HMO naman kami ever since, mas mataas pa rin siya sa ibang hospital na napasukan namin. So yun, yung 10 days, 11th day, nag-10 day kami, natapos yung 10 day namin, 10th day namin, kaya na madaling araw, and ito running for 11th day. So we're not sure kung today kami papauwi o bukas. Wala na kasing sa kanya. Wala nang binibigay na gamot. Kaninang umaga, tapos tinanggal na rin yung swero, pero yung heplock niya sa para yung kabitan ng dextrose, nandyan pa rin. So, pag tinanggal siguro yan, ibig sabihin, makakauwi na kami. Pwede siguro natin i-inform na lang yung baka kasi na hindi
na ano ni Doc yung sinabi natin na Monday na lang, no? Inform kaya natin. So, tignan muna natin. Mag-stretch ba kami today? Try na. Mm. Pero maganda, hintayin na lang din siguro kasi hindi naman natin Ganun din, bayad na rin ng today. hindi naman natin Na-charge na rin nila yun for today. kaya na lang din natin. Kasi baka isipin nila pag nag-follow up ka, ano na, mamadali parang ganun. Tapos baka i-release tayo ng ano. So, tayo na lang talaga natin kung ano man. Kaso nakaligo na ako, nakabihis na ako. Naging, ano naman, memorable naman yung stay namin dito. Kasi ilang beses nanginig si baby, 2 beses. 2 beses siya nilagnat, 2 beses siyang nanginig. Na nagsishiver talaga na, ganun. Tatlo na, pero hindi Hindi, naman 3. 2 lang. Kasi Yung pangatlo, nag-ano pa lang siya, nagsisinat. So, malaking factor pala yung swero sa pag-baby, yung ano, pag nilagnat, check niya na agad yung swero kung naka-okay pa. Kasi sa kanya kasi konting ano, naglalagnat siya, tas yun na, nanginginig. Takot na takot kami kasi nagsishake siya ng malakas. Malala talaga yung shaking niya. Akala mo may nainom na nakakalason. So, nung natanggal yung swero, yun, nawala. Tapos nawala rin yung lagnat niya eventually. Yun nga lang, kinabitan siya ng panibawang swero. So, 4 na beses siyang kinabitan. Yung hindi nalagyan ng swero, yung kanang kamay niya lang. So, lahat, yung kaliwa, pati yung 2 paa niya, nalagyan ng swero. Yung kaliwa niya, 2 beses. So, trumang-truma siya kasi ano siya, kunulong siya dun sa isang room tapos papalibutan siya ng mga nurses. Habang takot nga siyang lumapit sa mga tao. Yun pa na iwanan siya ng nanay niya. Iwanan namin siya. Ano pa ba yung goods dito? Pagkain, ambience, yung staff, okay. Yung CR. Kuya, don't play with the water, kuya. I wash my hands. There, use that towel. Oh. Don't play with the water. The towel, oh, there's towel in front of you, kuya. There, here, outside, in the bed. So, ano pa na pag dala ko ng maraming diaper. Ayun. So, pag, Sa house. pag nasa hospital ka, maraming diaper sa baby. So, ito na lang siguro din yung last na, review ko sa hospital. Ano pa ba yung sinabi mo? So, yun, malaki din pala yung factor na yung... I wash my hands, so Don't play that anymore because we're packing up na. We're packing up. Anytime we will go home. So, malaking factor yung hindi siya na bakunahan for pneumonia. So, yun. So, laganap kasi talaga yung pneumonia. And, yun nga, maraming na sinawing palad ng mga baby dahil sa pneumonia. And, meron nga dito naabutan namin na yun nga. Nauna kami ng isang araw tapos dumating sila. Baby, mas bata pa sa anak namin. At yun nga, medyo late na daw nadala. So, reminder lang kung abutan mo tong part na to ng video, reminder lang kung may baby ka at na hinihingal yung anak mo at inuubo or nahirapang huminga, wag papakainin or papainumin ng tubig kasi mataas yung possibility na yung intake niya
according to the doctors, yung i-intake na pagkain or inumin ay mapunta dun sa air passage ng bata. So, lalo na pag below 3 years old. Kasi maliit daw yung airways nila. And pag nahirapan silang huminga, Kuya. lalong nagsisikip yun. Lalo na pag may ubo. So, pag na-block pa yun ng kahit konti, wala na talaga. Kukunti na lang daw talaga yung oxygen na mapupunta dun sa lungs. So, yun lang. So, yan. So, waiting kami and hopefully makauwi na rin para makapagpahinga sa bahay. Bye. Bye. Sigla na yung isa malikot na kahit may hemlock pa. Gusto na tumayo. Yung isa naman, tuwan-tuwa kasi puro cellphone. In the house, you cannot use the iPad, only TV. But why? Because we are in the house already. But we're not in the house. Ito problema sa kanya. Sasanay na.